So, what's up guys? Nandito ako ngayon para ipakita sa inyo kung paano gamitin ang collection modules sa Python. Ang collection modules is, it provides specialized container data that offers alternative to Python's built-in containers like dictionary, list, set, and tuple. These specialized containers are designed to address specific programming needs with more efficient and convenient solution. So, ito ang mga key containers types available in collection modules. Unahin natin siya sa counter, which is sa counter ay binibilang niya kung ilan beses nabanggit ang objects or value ng objects, basta ganun. A dictionary subclass for counting hashable objects, useful for frequency analysis. So, ito ang example nun. Lalagay natin ang from collections, import counter. Tapos, ito naman ang example ng sequence of item. Dito ay bibilangin niya kung ilang beses na ilagay ang B, ang A, at ang C. So, ayan. Sa dictionary, ito ang lalabas dyan. Sa dictionary naman ay parang ganun lang din naman siya. Pero, pag babalik-balik na rin niya kung ano ang pinakamalaki sa maliit. Ganun din siya sa keyword ng arguments. So, next tayo. So, dito naman, order dictionary. A dictionary subclass that remembers the order in which keys were first inserted. So, ito naman ang example ng collections. So, from collections, import order dictionary. So, ang i-short term na lang natin ng order dictionary dito sa OD. Tapos, ayan, bigay tayo ng mga example dyan. Dito ay ginagamitan ng bracket kasi syempre string siya. Tapos 1, 2, 3, 4. Tapos print before deleting. For keys, values in od.item. Print keys plus value. Deleting element od.pop. Tapos inserting the same od. Tapos yung ayan. Tapos dito naman, print after inserting for keys values in OD print keys and values. So, check natin kung paano, ano ang kinalabasan niya. So, before deleting, ayan, nagkasunod-sunod siya. Like, kung anong ginawa dito. Tapos, after nitong mga code na to, boom, since dinulit natin yung A, tapos in-insert ulit natin siya, ang nangyari ay lumipat siya dito sa pinakababa kasi tinanggal natin siya. Tapos tong mga to, since nauna sila, umangat sila. Tapos nung in-insert ulit natin yung A, napunta siya sa baba kasi siya na yung huli na nailagay. So, ganun lang siya kadali. Next example natin is default dictionary. So, ang default dictionary is a dictionary subclass that calls a factory function to supply missing values. So, dito naman ay para din siyang counter, pero mas ano siya,
hindi niya hindi niya pinagsusunod-sunod yung malalaki sa maliliit. So, ito, kung anong unang nabanggit, ayun yung nakaano sa kanya. Ayan. To define the dict, D is equals to default dictionary. Tapos sa loob nun ay int, which is integral. Tapos dito naman sa L is yung mga values like 1, 2, 3, 4, 2, 4, 1, 2. Tapos ay i-iterate natin hanggang dulo for keeping the count. So ilalagay natin itong for I in L. The default value is 0, so there is no need to enter the key first. So lagay natin yung T and I plus equals to 1. So pagka-print natin yan, ito na ang lalabas. So next example tayo, which is, so next natin is chain map. A chain map encapsulates many dictionaries into single unit and returns a list of dictionaries. So ito ang example nun. From collection, import chain maps. Tapos ay ayan, maglagay lang tayo ng values dyan. Ayan. So dito ay parang isang buo na natin siyang gagawing output. So naglagay tayo ng values dito ng D1, D2, and D3. So ayan, after defining the chain map, ayan, lagay natin siya sa sa isang variable na chain map. Tapos lagay natin yung tatlong in-input natin. Then pagka-print natin, ayan, nagsasama-sama na siya. Ayun lang. Last example natin is name tuple. Ang last example natin is name tuple. A name tuple returns a tuple objects with names for each position which the ordinary tuples lack. For example, consider a tuple names student where the first element represent F name, second represent L name, and the third element represent DOB. Suppose for calling F name, instead of remembering the index position, you can actually call the element by using the F name argument. Then it will be really easy for accessing tuple elements. This functionality is provided by the name tuple. So ayan, dito ay ito yung kailangan natin gawin, name tuple, plus ito. Pag i-declare na natin yung name tuple, student name tuple, tapos student name age DOB. Tapos then kapag i-add na natin yung values, ito S is equals to student, tapos ayan, kung sino-sino yan. Nandini, she's 19 years old, and her age is, ayan, ay hindi pala, her age is, ano ba to? DOB. Basta yan. Tapos access using index is, the student age using index is, ayan, simulan natin dyan, tapos end print S1. Tapos kapag naman i-access natin siya using name, ayan, S name. Ay, alam ko na.
A named tuple, so ito ang last nating example. Named tuple. Ang named tuple, it returns a tuple objects with name for each position which the ordinary tuples lack. For example, consider a tuple named student, where the first element represent F name, secondly represent L name, and the third element represent DOB. Suppose for calling F name instead of remembering the index position, you can actually call the element by using the F name argument. Then it will be really easy for accessing tuple elements. This functionality is provided by the named tuple. So ito ang example ng named tuple. For collections, import natin ang named tuple para magamit natin yung module niya. For declaring the named tuple, ayan. Lagay natin yung student as named tuple. Student name age DOB. Tapos, para malagay natin siya ng value. So, ito. S is equal to student. Tapos, ang name niya is Nandini. She's 19 years old and ang DOB niya is 2,541,997. Tapos, to access using index, ito, lagay lang natin yan. Tapos, print natin siya gamit ang S bracket 1. Tapos, kapag naman access natin siya using name, ayan. And then, the student age is 19, then the student name is Nandini. So, madali lang gamitin ang collections and mas convenient siya kaysa sa mga built-in containers like dictionary, list, set, and tuple. So, that's all. Thank you.